Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita para kay Hedera or mas kilala bilang H-Bar. Ipinahayag po ng Hedera Foundation ang kanilang bagong partnership kasama ang Swarm na isang platform na kilala sa Real World Assets or RWA. Sa pamamagitan po nito, inilaunch nila ang tokenized stocks na direkta ng available sa Hedera network. Ibig pong sabihin, kaya mo nang bilhin o i-trade ang mga digital versions ng malalaking kumpanya gaya ni na Apple, MicroStrategy at Tesla. At lahat ito ay nakaback or may backup na 1-to-1 ng tunay na shares. Ang tanong ngayon, paano po ito makakaapekto sa DeFi at sa traditional finance? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga bang ibig sabihin ng tokenized stocks sa Hedera? Ang tokenized stocks ay parang digital mirror ng totoong shares mula sa stock market. Ang ginawa ngayon ni Hedera ay pinayagan ang mga investors na magkaroon po ng access sa mga shares na ito sa pamamagitan ng blockchain. Halimbawa, kung gusto mong mag-invest kay Apple or Tesla, hindi mo na kailangang dumaan sa traditional brokers dahil makukuha mo na siya ng direkta on-chain bilang tokenized version. Sa market impact, ang galaw na ito ay posibleng magbigay ng dagdag demand para kay H-Bar dahil mas maraming financial activities ang mangyayari sa kanyang network. Kapag dumami po ang gumagamit sa H-Bar network, tataas din ang value ng kanyang ecosystem. Paano naman po gumagana ang redemption pool mechanism? Isa po sa pinakamalaking problema sa equity markets ay ang mabagal na proseso ng settlement. Ang ginawa po ng Hedera at saka Swarm ay gumamit po sila ng smart contracts para ayusin ito. Kapag nag-trade ka sa Hedera, automatic po na nagtitrigger ito ng buy o sell order sa totoong market. Pagkatapos po ay ibinabalik ang settlement proceeds bilang stable coins on-chain. Kaya sa market impact, dahil mabilis po ang liquidity, mas maraming traders ang maiingganyong gumamit ng system. Ang bilis ng transaction at pagkakaroon po ng stablecoin settlements ay posibleng magtulak sa mas mataas na adoption ng DeFi products sa Hedera. Ano naman po ang pagkakaiba nito sa AMM or Automated Market Models? Ayan, kung titignan po natin, karamihan ng tokenized assets ay dumadaan sa AMM models na nangangailangan ng napakalaking liquidity on-chain. Ang problema, hindi lahat ng project kayang mag-provide ng ganito kalaking kapital. Ang ginawa po ni Swarm ay gumamit po ng redemption pool na nakalink sa real-world market depth. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magdala ng sobrang laking liquidity sa simula pa lamang. Kaya sa market impact, ang pagiging capital efficient ng mechanism ay nagbibigay po ito ng mas sustainable na paraan para manatiling liquid ang tokenized assets. Sa ganitong paraan, hindi po magiging stagnant ang presyo at hindi rin magiging madaling ma-manipulate ng malalaking traders ang market. Ano naman po ang strategic goal ni Hedera sa galaw na ito? Klaro po ang direksyon ni Hedera. Gusto niyang maging sentro ng tokenized real-world assets. Kung dati ay nakikita lang si Hedera bilang isa sa maraming blockchain projects, ngayon ay pumapasok na po siya sa mas malalim na financial infrastructure. Kaya ang market impact po nito ay kapag mas maraming developers at saka institutions ang pumasok, mas lalaki po ang demand para kay H-Bar. Hindi lang ito simpleng partnership, kundi isang hakbang para gawing hub itong si Hedera ng financial products tulad ng collateralized lending at saka decentralized treasury management. Bakit naman po mahalaga ang regulatory compliance? Ayan, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hirap pumasok ang blockchain sa mainstream ay ang kakulangan po sa regulation.
Dito pumapasok ang advantage ni Swarm dahil EU compliant ang kanilang issuance framework. Samahan mo pa ng EVM compatibility ng Hedera kung saan ay mas nagiging credible at accessible ang project. Kaya sa market impact, ang regulatory compliance ay nagbibigay ng tiwala hindi lang sa retail investors kundi lalo na sa malalaking institutions. Kung nakumbinsi ang mga institution na ligtas at compliant ang system, malaki po ang posibilidad na mas malaki ang kapital na papasok sa ecosystem. Ano naman po ang sinabi ng mga leader ng project? Ayon po kay Heina Othman, siya po ang Director of Financial Markets ng Hedera. Pinili nila itong si Swarm dahil po sa regulatory credibility at readiness nito. Ang kanilang redemption pool mechanism daw ay nagbibigay po ng tunay na exit liquidity na mahalaga para sa mga users. Samantala si Philip Piper naman na ang sinabi naman po ni Philip Piper na automation ang susi para mapalawak ang liquidity. Sa pamagitan po ng smart contracts, nagiging usable agad on-chain ang market depth at saka traditional finance mula day 1. Kaya ang market impact po nito ay ang pahayag na ito ay malinaw na nagpapakita ng confidence ng parehong panig. Kapag ang mismong team leaders ay may matibay po na vision, mas tataas po ang kumpiyansa ng mga investors na sumabay sa kanilang project. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang maaring kahinatnan nito para sa DeFi at saka traditional finance? Kung magiging matagumpay ang integration na ito, mas maraming tao ang makakakita ng blockchain bilang praktikal at hindi lang speculative. Ang posibilidad po na makabili ka ng Apple o Tesla stocks on-chain ay isang napakalaking hakbang para gawing mainstream ang DeFi. Kaya ang market impact po nito ay kapag lumawak ang adoption ng ganitong klase ng tokenized securities, tataas po ang pressure sa ibang blockchains na makipagsabayan. Posibleng mas makakita po tayo ng kompetisyon sa tokenized assets market na magdudulot ng mas mabilis na innovation at saka growth or paglago. Bilang panghuli, ang launching ng tokenized stocks sa Hedera ay isang makasaysayang galaw, hindi lang para kay HBAR kundi para sa buong crypto market. Sa tulong po ng Swarm, nagawa nilang pagsamahin ang traditional finance at decentralized finance sa paraang mabilis, efficient at compliant sa regulation. Ang mas mabilis na liquidity, mas mataas na trust level at mas malaking market opportunities ay posibleng magdala ng mas mataas na demand para sa ecosystem ni Hedera. Ang masasabi ko po dito ay nagsisimula ng magbukas ang pintuan para sa mas seryosong adoption ng blockchain sa global finance at si Hedera ang isa sa nangunguna sa direksyong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.